Nakikita nyo ba yung mga kalapati na yan, mga dre? Nasa labas sila, di ba? 1, 2, 3, 4. So, apat silang kalapati dyan. Sisipulan natin yan. Tingnan natin kung anong gagawin. Hala, pumasok ng isa. Pumasok na, oh. Alright, so ang topic natin for today, mga dre, kukwento ko sa inyo kung paano nga ba ako nakasali sa isang racing pigeon club, specifically BBC or Birdie Birds Cup, mga dre. So sa mga naghahanap ng kasagutan at sa mga gustong sumali sa mga racing pigeon club, kahit paano mabibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba sumali sa racing pigeon club, mga dre, at kung paano hahanapin yung racing pigeon club dyan sa lugar nyo. Dahil syempre, yung location ko at yung istorya na ikikwento ko, dito nangyari sa Pampanga, sa Porac, Pampanga. So, possible na iba yung maging kalakaran kung paano nyo hahanapin yung sasalihan yung club, mga dre. Pero kahit paano naman magkakaroon kayo ng idea kung paano nga ba sumali sa isang racing pigeon club, mga dre. At kung ano nga ba yung, yung mga dapat mong i-consider, yan. So tara, pakainin na natin itong mga to. Ayun, no? Pumapasok na sila, tapos lumalabas ulit kasi nga naka-open loft lang. So sipulan natin ulit. Ayun, no? So tara, pakainin na natin muna. Ayun, no? Sinusundan pa ako, no? Oo. Meron dito mandaraya, ayo. So, ayun, no, daya, oh. Pumasok, madaya. Uy, labas. Palabasin natin. Hindi pwede yung madadayang ganyan. Tara, pakainin na natin. Sabik na sabik, no? Spiderman, oh. Ayan po, gigil na sila. So yun, mga dre, so sa ganitong paraan ko nahanap yung Racing Pigeon Club. So dati may mga nag-suggest sa akin na i-message ko raw yung Facebook group ng isang specific na Racing Pigeon Club, which is BBC. So BBC na kagad para total sasali ka rin lang naman ng Racing Pigeon Club, yun na yung isa sa pinakamatindi, or pumili ka na ng pinakamatindi. Yun nga lang, ang disadvantage niya talagang matindi rin yung makakalaban mo, mga kalapate. So lahat big time, lahat malupit. So if I'm not mistaken, sa opinion ng mga kakilala ko at syempre sa opinion ko na rin, pangalawa yung BBC sa pinakamatindi, kasi nga ang pinakamatindi yata PHA. Pero syempre para sa ibang mga tao, sa perspective ng ibang mga tao, mas matindi yung BBC kaysa sa PHA, dahil yun din yung sinabi ng mga tropa, no? So yun, sa BBC minessage ko yung Birdie Birds Cup na Facebook page, at ang sinabi ko sa kanila ay looking for coordinator. Ang location ko po is Pulong Santol, Porac, Pampanga, mga dre. So if ever man na meron na kayong napiling club, ganun lang yung message na sabihin nyo na naghahanap po ako ng coordinator, magjo-join po ako sa Racing Pigeon Club nyo. Ang location ko po ay
yung barangay nyo, sabihin nyo, and then yung municipality nyo. Huwag nyo nang masyadong magpa-cliffhanger na yung tipong mag-hello muna kayo or mag-good morning kayo. Pagka-message nyo, sabihin nyo kagad kung ano yung dahilan kung bakit nyo sila message. Gusto nyo magpa-member sa kanila or sa madalas na or sa mga perspective ng mga fans here, ang tawag niya doon magpasukat, no. So gusto ko pong magpasukat, magpapa-member ako. Tapos may mga membership fee din, mga dre, no. So upon registering may bayad, no. At pupuntahan kayo nung coordinator nyo, mga dre. So ang ginawa nung sa admin sa akin, so dahil nga sinabi ko kagad yung location ko, kasi yung BBC kasi is merong Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, may mga ganun eh. So sinabi ko agad yung location ko para wala nang tanong-tanong, no, wala nang back and forth message, no. So itinransfer naman ako sa isang tao, at yung tao na yun, siya naman na yung nakakausap ko, and then tinanong niya kung saan yung location ko at nagpa-guide siya kung paano makarating dun sa location ng loft. So nung nandito na kami sa loft, or nung nakapunta na siya sa loft ko, pinicturean niya lang yung loft, and then doon sa camera niya, syempre merong option na na yung geo-tagging location, masasave. Kailangan nila yon para malaman kung para masukat yung distansya, no, mga dre. So yung kung saan siya nakatayo, kung saan niya pinicturean yung loft, yun yung masasave na location. Tapos ilalagay nila yung sa system nila para every time na merong palipad, sukat na sukat yung distansya, no, mga dre. And then after that, nagbayad ako, nasa 250 yata yun, no? Pero hindi ko na kasi maalala pero around 250 yun, 200. Ayan. Tapos naman, yun na, member na ako, mga tol. Di ba? Ganun lang kasimple yung pagsali, no? Kasi ang topic natin ngayon kung paano sasali, no, mga dre. At sa ganung paraan ko lang nahanap yung Racing Pigeon Club. Ngayon, kung ikaw naman, nag-aalaga ka ng kalapate, tapos wala ka pa masyadong tropa sa mga kalapate, or sa pagkakalapate, or hindi mo alam kung ano yung pangalan na Racing Pigeon Club or active Racing Pigeon Club dyan sa lugar mo, try mong gawin to, no? So, siguro naman hindi na bago sa inyo yung bumibili kayo ng kalapate online, no, mga dre, sa mga Facebook Marketplace or Facebook group, mga dre. Dun sa Facebook group na yon, doon na kayo pwede magtanong, o kaya naman doon sa mismong kalapate na pinagbilad mo, no. Syempre kung bibili ka ng kalapate, pwede ka na magtanong. Pwede mo nang itanong doon sa mga pinagbibilan mo. Tanungin mo kung kumakarera sila, or kung may kilala silang kumakarera, ano ba yung Racing Pigeon Club nila, or saang member ba sila. And then yun, nahanap mo na. Ganun na kasimple, mga tol, no? So magtanong kayo, kasi pag sa akin kayo nagtanong, possible na hindi ko agad makita yung comment nyo. And syempre yung YouTube naman, yung comment section ng YouTube, hindi naman yan messaging app, no, mga tol, no? So mas maganda, halimbawa hindi naman kayo taga Pampanga or hindi kayo taga Luzon, or yung probinsya nyo hindi na sasakop ng kung nasan man ako, no? So dyan sa lugar nyo, maghanap kayo, o kaya sa Facebook group, mas maganda kung saan ka bumili ng kalapate, lalo na kung yung kalapate binibili mo naka-club ring, malay mo naman, di ba? Member yun ng isang Racing Pigeon Club, kasi nga meron siyang kalapate, tapos club ring pa yung kalapate niya, tapos palahi niya yung kalapate na yun, di ba? So sila yung tamang tao, possible na tamang tao para makasagot sa katanungan nyo na ano ba yung mga active Racing Pigeon Club sa inyong munisipalidad or sa inyong probinsya, mga dre. And sa susunod na topic, mga dre, pag-usapan natin yung kung ano-ano ba yung mga klase ng karera dito sa Pilipinas or sa Luzon. Sa Luzon muna, no, mga dre. Sa Luzon, specifically dito sa gitna ng Luzon, mga dre. Kasi kada location may iba't ibang karera. Let's say for example, ako taga Pampanga ako.
Tapos ang north kasi is Cagayan or Pagudpud, no mga dre. So yung mga taga Pampanga, taga Bulacan, taga Maynila, Pagudpud na yung last lap. And it's either Pagudpud yung last lap or Cagayan, no. Pero syempre kung taga Cagayan ka, paano sila magkakaroon ng North Derby, no mga dre. So next time sa next vlog pag-usapan natin. Syempre comment nyo din kung trip nyo pag-usapan nyo kasi baka mamaya gawin ko yung vlog na yun tapos hindi nyo naman pala trip, di ba? So yun lang, maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para mas malupit. At sa susunod na mga Kalapate vlogs sama-sama pa rin tayo mga dre. Alright.